Mahilig sa bag si Lyra. Hindi ordinaryong hilig, obsession. Tuwing may sahod, hindi siya bumibili ng alahas o damit. Sa halip, diretso siya sa mga ukay-ukay, lalo na sa mga lumang tindahan na parang ayaw ng pasukin ng tao. Doon siya pinakamasaya, may kakaiba siyang panlasa, gusto niya ang mga bag na may gasgas, kupas, o halatang luma, pero kapag nilinis mo, maganda pa rin ang itsura. Para bang may itinatagong ganda sa loob. Sa bahay niya, may malaking salaming cabinet. Doon niya maingat na din i-display ang lahat ng bag, nakahanay, nililinis araw-araw, parang mga rebulto sa museo. Tuwing gabi, binubuksan niya ang ilaw ng cabinet at pinagmamasdan ang koleksyon niya bago matulog. Ang gaganda ninyo, madalas niyang bulong. Isang gabi, may nakita siyang pulang bag sa isang liblib na ukay-ukay. Walang price tag, walang nagbebenta, nakapatong lang sa sulok, tila naghihintay. Pagkahawak niya rito, nanlamig ang kamay niya, pero imbes na matakot, natuwa siya. Ang ganda mo, sabi niya. Pag-uwi niya, nilinis niya ang bag at inilagay sa gitna ng cabinet, parang reyna ng koleksyon. Noong gabing iyon, hindi siya agad nakatulog. May narinig siyang mahinang kalustos. Akala niya nagalang, pero nang tumingin siya sa cabinet, bukas ang zipper ng pulang bag, kahit siguradong senaryo niya iyon. Kinabukasan, napansin niyang parang nagbago ang ayos ng mga bag. Ang pulang bag ay mas nasa unahan, parang gustong mapansin. Gabi-gabi, may naririnig na siyang mahihinang bulong. Isama mo pa sila, dagdagan mo pa. Hindi niya alam kung panaginip o guni-guni. Hanggang isang gabi, napatayo siya bigla sa kama. Bukas ang cabinet, at sa salamin, may refleksyon ng isang babae. Mahaba ang ibuhok, mapatla ang mukha, at hawak ang pulang bag. Pero, walang tao sa likod niya. Biglang nagsara ang cabinet ng malakas. Kinabukasan, bumalik si Lyra sa ukay-ukay. Bumili siya ng bumili ng bag, kahit hindi na niya gusto. Parang may humihila sa kanya. Paglipas ng mga linggo, napansin ng kapitbahay na hindi na lumalabas si Lyra. Patay ang ilaw ng bahay, pero nakailaw pa rin ang cabinet sa loob. Isang gabi, may bagong bag sa cabinet, kulay balat, parang gawa sa katad na hindi normal. At kung tititigan mo ng mabuti ang salamin ng cabinet, makikita mo si Lyra, nakangiti, hindi gumagalaw. Isa na siyang display, at ang pulang bag, mas may kantab na, parang busog. Akala ng lahat, tapos na. Tahimik ang bahay ni Lyra. Walang ilaw, walang tao. Pero tuwing 2:00 ng madaling araw, may isang kapitbahay na nagigising sa tunog na parang hinihingal, mahina, pilit, nanggagaling sa loob ng bahay. Parang may nabubuhay. Isang gabi, hindi na nakatiis ang kapitbahay na si Mang Ernesto. May dalang flashlight at rosaryo. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay ni Lyra matapos mapansin na nakabukas ang pinto. Amoy agad niya ang kakaiba. Amoy lumang aparador, pawis, at nabubulok na katad. Sa gitna ng sala, naroon pa rin ang salaming cabinet. Nakailaw, mas maliwanag kaysa dati. Hindi basta galaw, parang humihinga. Umatras si Mang Ernesto, nanginginig ang kamay. Itinutok niya ang ilaw, at doon niya nakita may mukha sa loob ng bag hindi malinaw noong una. Parang anino lang, pero unti-unti, may mata na bumukas mula sa loob ng pulang bag. Sunod ang isa pa, dilaw, malalim, walang puti. Ang zipper ay kusang bumukas, dahan-dahan, na parang iting pilit. Mula sa loob, may mahahabang buhok na gumapang palabas. Basa, malagkit, sumunod ang kamay, manipis, butot balat, kulay abo, may mga kuko na parang tinabos ng kalawang. Salamat, bulong ng tinig na hindi babae, hindi rin tao. Biglang nagbukas ang buong cabinet, at doon nakita ni Mang Ernesto ang totoo. Hindi lang si Lyra ang laman ng mga bag. Sa bawat bag sa cabinet, may hugis ng mukha na pilit lumilitaw sa katad. May pisngi, may bibig na tila nakatahi, may mata na nakapikit. Ang mga bagay hindi koleksyon. Sila ang mas nauna. Biglang nagsalita ang pulang bag, malinaw na malinaw, boses ni Lyra. Maganda ba ako? Alagaan mo rin ako. Mula sa loob ng bag, lumabas ang multo. Mahaba ang katawan, baluktot ang likod, ang balat ay parang pinagdikit-dikit na piraso ng bag. Sa dibdib nito, may nakasuksok na zipper. At nang tumingin ito kay Mang Ernesto, mukha ni Lyra ang suot nito.
Nakangiti, hindi kumukurap. Kinabukasan, natagpuan ang kabinet na mas puno. May bagong bag sa gitna. Lalaki, mas malaki, mas bago. At ang pulang bag, mas may kantab na naman. Mas busog, mas masaya.